Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Jesus Teaching, isang pag-aaral mula sa mga turo ni Jesus. Pamagat ng pag-aaral. Pinagpala sa gitna ng bagyo, ang pagmamalaki kapag ang pananampalataya ay sinusubok. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 12. Pangunahing teksto. Mapalad kayo kapag kayo ay inalipusta at pinag-uusapan ng masama, at sinisiraan sa lahat ng paraan ng walang katotohanan dahil sa akin. Magalak kayo at labis na magsiyahan, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din ang ginawa nila sa mga propetang nauna sa inyo. Mateo Kapitulo 5 versikulo 11 hanggang 12. Panimula. Karaniwang iniuugnay ng mga tao ang pagiging pinagpala sa kaginhawaan, tagumpay, kapayapaan, kalusugan, at magandang kalagayan sa buhay. Madalas na tinutukoy ng sanlibutan ang pagpapala batay sa kung anong mga bagay ang tinataglay o nararanasan ng isang tao. Ngunit naglahad si Jesus ng ibang pananaw na lubos na kakaiba. Sa gitna ng kanyang pangaral sa bundok, sinabi niya, "Mapalad kayo kapag kayo ay inalipusta." Sa unang pagdinig ay tila ito ay kakaiba. Paanong ang pagdurusa ay maaaring maging pagpapala? Paanong ang pag-uusig ay maaaring maging dahilan ng kagalakan? Paanong ang pagtanggi ay maaaring maging dahilan upang tayo ay magalak? Ipinapakita ni Jesus na ang mga pamantayan ng kaharian ng Diyos ay madalas na kabaligtaran ng mga pamantayan ng sanlibutan. Ang mga sumusunod kay Kristo ay maaaring makaranas ng pagtutol hindi dahil iniwan na sila ng Diyos, kundi dahil sila ay kabilang na sa Kanya. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, ang pagiging tapat kay Kristo ay maaaring magdulot ng pagtutol dito sa lupa, ngunit nangangako ang Diyos ng walang hanggang gantimpala at kagalakan para sa mga mananatiling matatag hanggang sa huli. Kasaysayang konteksto. Ang Kabanata 5 hanggang 7 ng aklat ni Mateo ay naglalaman ng pangaral sa bundok. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa karamihang nakikinig tungkol sa kung paano mamuhay bilang bahagi ng kaharian ng Diyos. Inilalarawan sa mga mapalad ang mga katangian ng mga mamamayan ng kaharian. Ang mga may pusong mapagpakumbaba, ang mga mahabagin, ang mga may pusong dalisay, ang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus tungkol sa pag-uusig. Ang bagay na ito ay hindi lamang kaisipan o teorya. Darating ang panahon na ang mga alagad mismo ay makararanas ng pagtanggi mula sa iba, pagkakakulong, pagpapalo at paghihirap, iba't ibang pagdurusa, pagkamatay dahil sa kanilang paniniwala. Inihanda na ni Jesus ang kanyang mga tagasunod bago pa man mangyari ang mga ito. Ipinapaalala niya na ang tunay na pagiging tapat ay may kaakibat na halaga at sakripisyo. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring magdulot ng pagtutol. Kapag kayo ay inalipusta at pinag-uusapan ng masama, kahulugan sa kasulatan, hindi sinabi ni Jesus na, kung sakaling kayo ay yuzagan. Sa halip ay sinabi niya, kapag kayo ay yuzagan. Ibig sabihin, ang pagharap sa pagsalungat ay magiging bahagi ng buhay ng mga taong namumuhay ng tapat sa Diyos. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang isinaling, inalipusta, ay mula sa salitang Griego na onidizo. Ang ibig sabihin nito ay, manlay o manghamak, pangungutya, paglapastangan sa karangalan. Ang salitang, yuzagan, naman ay mula sa salitang dioko. Ang ibig sabihin ay, paghahabol ng may puwersa, pang-aabala at pang-aapi, pagpipigil sa kalayaan o karapatan. Kinikilala ni Jesus na ang mga mananampalataya ay maaaring harapin ang pagtutol sa pamamagitan ng masasakit na salita, o maging sa pisikal na paraan. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pagiging alagad at ang pakikiisa kay Kristo. Ang mga mananampalataya ay nakikibahagi rin sa mga pagdurusang naranasan mismo ni Kristo. Juan 15:20. Kung ako'y kanilang inusig, kayo'y kanilang uusigin din. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang punong nakatayo mag-isa habang may humahagupit na malakas na hangin, ito ang direktang tumatanggap ng lakas ng ihip. Gayon din naman, ang taong matapang na naninindigan para sa katotohanan ay madalas na nakararanas ng pagtutol mula sa iba. Praktikal na aplikasyon. Maging handa sa pagtutol habang namumuhay ng tapat. Sa iyong trabaho o pag-aaral. Sa pakikitungo sa ibang tao. Sa harap ng mga kaugaliang hindi ayon sa Diyos. Huwag isiping dahil may pagsubok ay iniwan ka na ng Diyos. Pangunahing aral bulang. 1. Ang pagiging tapat kay Kristo ay maaaring maging dahilan ng pagtutol,
ngunit ang pagtutol ay hindi nangangahulugang wala na ang Diyos sa iyong piling. 2. Ang pananampalataya ay inaanyayahang tumugon ng may kagalakan. Magalak kayo at labis na magsiyahan. Kahulugan sa kasulatan. Iniutos ni Jesus na magkaroon tayo ng kagalakan kahit sa gitna ng mahihirap na kalagayan. Ang ganitong kagalakan ay hindi nangangahulugang ipinagkakaila natin ang sakit o hirap na nararamdaman. Ito ay nakabatay sa matibay na pagtitiwala sa dakilang layunin ng Diyos. Pag-aaral sa salitang Griego, ang pariralang, labis na magsiyahan, ay nagmumula sa salitang nagpapahiwatig ng matinding kagalakan at pagdiriwang. Ipinapakita nito na ang kagalakan ay nakabatay sa katotohanang walang hanggan, at hindi lamang nakadepende sa panandaliang kalagayan dito sa lupa. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa pag-asa at katatagan ng pananampalataya ng Kristiyano. Ang tunay na kagalakan ay nakasalalay sa mga pangako ng Diyos at hindi sa sitwasyon ng buhay. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 2. Ituring ninyong lubos na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo ay napapaharap sa iba't ibang pagsubok. Halimbawa sa buhay. Ang mananakbo ay nagtitiis sa pagod at hirap habang tumatakbo dahil nakatanaw niya ang layunin, ang marating ang linya ng pagtatapos. Gayun din naman, ang mananampalataya ay nakatitiis sa mga pagsubok dahil nakatanaw siya sa buhay na walang hanggan. Praktikal na aplikasyon. Kapag humaharap sa hirap, tumugon sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagpupuri, matibay na pananampalataya, buong pagtitiwala sa Diyos. Pangunahing aral bulang. 2. Ang tunay na kagalakan ng Kristiyano ay nakabatay sa mga pangako ng Diyos at hindi sa kung ano ang kalagayan ng buhay sa kasalukuyan. 3. Nangangako ang Diyos ng walang hanggang gantimpala, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kahulugan sa kasulatan. Itinuturo ni Jesus na ang ating paningin ay higit pa sa kasalukuyang pagdurusa. Ang hirap na nararanasan dito ay panandalian lamang, samantalang ang gantimpala na galing sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa gantimpalang walang hanggan at pag-asa sa darating na katwiran. Ang mga mananampalataya ay kabilang sa kaharian ng langit. Roma Kapitulo 8 Versikulo 18. Sapagkat ang akala ko ay ang mga pagdurusa sa panahong ito ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhasyang mahahayag sa atin. Halimbawa sa buhay. Ang isang mag-aaral ay nagtitiis sa pag-aaral at pagsasakripisyo dahil umaasa siya sa magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Ang panandaliang hirap ay nagbubunga ng mas dakilang tagumpay. Gayun din naman, tayo ay nananatiling matatag dahil alam nating may naghihintay na kagalakan sa walang hanggan. Praktikal na aplikasyon. Mamuhay ng may pananaw na higit pa sa buhay dito sa lupa. Huwag sukatin ang halaga ng buhay batay lamang sa kung komportable o masaya ang kasalukuyan. Pangunahing aral bulang. 3. Ang anumang panandaliang pagdurusa ay hindi kailanman makakabaliwala sa dakilang gantimpalang ipinangako ng Diyos. Praktikal na aplikasyon para ngayon. Para sa mga pamilya, turuan ang mga anak na magkaroon ng lakas ng loob na manindigan para sa Diyos. Para sa mga kabataan, huwag matakot na sumunod kay Kristo kahit hindi ito ang kagustuhan ng iyong mga kaibigan o kasama. Para sa mga namumuno sa simbahan, magpatuloy sa paglilingkod ng tapat kahit may mga pumupuna o hindi sumasang-ayon. Para sa mga Kristiyano, maging handa sa mga pagsubok at patuloy na magtiwala sa pagtuturo ng Diyos. Para sa bawat mananampalataya, isabuhay ang bawat araw na ang ating tunay na tahanan ay nasa langit. Pagtatapos. Ang Mateo Kapitulo 5 Versikulo 11 hanggang 12 ay nagtuturo sa atin ng tatlong makapangyarihang katotohanan. 1. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring magdulot ng pagtutol. 2. Ang mananampalataya ay maaaring magalak kahit sa gitna ng hirap. 3. Ang Diyos ay nangangako ng walang hanggang gantimpala. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong sa atin ngayon ay hindi, makakaranas ba ako ng pagsubok at pagtutol? Ang tanong ay, mananatili ba akong tapat sa kabila ng anumang pagsubok? Panawagan sa puso. Marahil sa oras na ito ay nararamdaman mo ang pagkawalan ng pag-asa o lakas ng loob. Pagkalungkot dahil ikaw ay itinakwil. Pagkabigat dahil sa mga sinasabi ng iba. Pagkapagod sa pagpapatuloy ng iyong pananampalataya. Alalahanin mo ito. Nakikita ng Diyos ang iyong katapatan. Manatili kang matatag.
At huwag kang titigil sa pagtitiwala sa Kanya. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, patatagin mo po ang aming puso kapag kami ay humaharap sa pagsubok dahil sa pagsunod kay Jesus. Tulungan mo kaming magalak sa iyong mga pangako at manatiling tapat hanggang sa dulo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang pagiging tapat ay maaaring may kaakibat na sakripisyo dito sa lupa, ngunit ang gantimpala na galing sa Diyos ay mananatiling magpakailanman. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.